Idol, simulan natin dito sa second half yung video. By this time, may 23 points na si Luka at medyo cooking na rin siya kahit na naghahabol pa rin ang Lakers. Then tignan natin kung anong klaseng depensa yung gagawin nitong Nuggets. Kita nyo, basically ay solido na one-on-one defense na lang ang ginagawa nila dyan. Wala gaanong help at nagtiwala sila kay Jones na mapapahirapan niya si Luka. And mukha naman ding pinahirapan niya. Sadyang nangibabaw lang din ang husay ni Luka rito. Again, idol, dito si Jamal Murray po yung tao niya at may mga times din talaga na si Jamal yung tumatao kay Luka this game na naging factor din sa tingin ko nung paglamig niya noong second half. Mapansin natin dito na nung tinapatan niya si Luka, bigla siyang huminga ng malalim in which pwedeng indicator yan na napapagod din siya sa depensa. Plus yun para sa Lakers. And going back, no, mahirap naman din talagang i-cover si Luka lalo ngayon na wina one-on-one ka niya. May help na dumating sa paint pero ganyan, cooking pa rin si Luka sa second half kahit pa maganda ang depensa mo. Mamaya mag-iiba yan, idol. Kaya dito na rin talaga medyo nahirapan yung Nuggets, idol, kasi ganyan nga sila dumepensa. Puro one-on-one kay Luka sa drive pero pag nasa painted area na, biglang may aalalay doon sa kanila. This time ay si Tim Hardaway Jr. yan. Ang ekis nga lang sa Nuggets ay sobrang liit nung lineup nila ngayon. Si AG po yung sentro nila, sabay isa pa nilang matangkad na player ay nakay Luka na ngayon in Peyton Watson. Kaya namyesta rin si Jack sa mga lob pass mula kay Luka dahil sa liit nitong Denver. Pero dahil na rin syempre sa help na nakukuha ni Luka, kaya ang luwag-luwag din sa kanya. Actually nung una, medyo na problema pa nga si Hayes mga idol kasi sa pagbubukas ng second half, ganito naman din dumepensa ang Denver, sabay nahanap ni Luka si Jack sa ilalim pero dahil medyo low IQ player din po itong si Hayes, imbes na gamitan niya ng laki si Murray or at least angatan na lang niya para sa short shot, kinick out pa. In which kita natin si Luka na nadismaya din dyan at parang sinasabi na i-hook shot na lang o itira mo na lang yan. Pero tinama naman na ni Histo this time, fourth quarter na ito at same po ang nangyari. May help na darating para sa pagposte ni Luka dito sa kaliwa. Si Zeke Naji naman po ang helper dito. So kita nyo, parang nagche-chest na lang siya or nagtitik-tak-toe na okay, if hindi nyo ako idodouble, kain tong tao ko. If idodouble nyo naman ako, posibleng ganito ang mangyari lagi. And yun nga, ito ay isang factor din talaga, idol. Pag napapabantay si Murray kay Luka, edi mas nag-e-exert ng enerhiya to sa depensa. Kesa kapag kunwari off-ball lang siya tumatao, sabay minsan nakatayo lang din siya. Pag si Luka, kailangan maging responsable siya sa depensa syempre. Kaya 2 points lang din siguro to sa second half kasi hinaharas na siya pag hawak niya yung bola. Pero dito sa depensa ay kailangan pa niya problemahin si Doncic. Dati kasi nung sinadilo pa yung point guard nitong Lakers, hindi naman sing dominating ni Luka yon. Kaya mas madali kina Murray, pabor sa kanya. Ngayon, yan, problemahin mo yan, Jamal. May options pa si Luka rito kasi hindi lang po si Smart ang libre, kundi si Hachimura rin dito sa kabila. And both ay good options to pass to. Then hindi lang tayo puro Luka, idol, this time kay LeBron naman may flare screenplay kasi ang Lakers dito at madalas nilang ginagawa yan na may magbibigay ng flare screen para sa kanilang guard. Mapapansin nyo yan, idol, so kadalasan ang bola ay papunta rito lagi sa guard, no? Kaya makikita natin si Bruce Brown na dinikita na lang din si Gabe. Hindi alam ng Denver, split action na pala to at nagkakat na si Timmy sa loob. Wala na ring nagawang recovery pa si Bruce Brown dyan. Ito ay magandang adjustment din kay Smart mga idol. Basketball IQ na rin to kasi si Bruce Brown po ay nasa helping position kay Gordon dyan. If a-atake si Luka, andyan siya para mag-offer ng help. Pero tao po ni Brown si Smart dyan. Take note nyo yan, idol. Ang ginawa naman din ni Smart dahil ine-expect na niya yung gagawing depensa ng Denver, sinabihan niya si Rui na umalis din dyan sa kaliwa at siya ang pina-offer ng screen kay Luka. Ganda rin nung nangyari kasi dahil sa pagpapaalis si Smart, di mas lumayo siya kay Brown at mas lumuwag ang espasyo niya dito sa kaliwa. Ginusto na kasi ng Denver na pigilan si Luka, ayan tuloy. Open Marcus. Ito isa na naman pong magandang movement off the ball. Ganyan pa rin resulta to nung biglang gusto na pala ng Denver na wala ang bola kay Doncic. Napunta kay Rui ang bola at clearly pwede niyang itira yan gawa nung kakalibre lang niya sabay nasa mid-range na siya kung saan forte niya nga rin ito. Kay Rui talaga nakasalalay kung paano mag-execute sa possession na ito gawa nung yun nga pwede siyang tumira. Pwede rin niyang ipasa dun kay Smart, hinihingi na niya yung bola sa kaliwa. Pwede rin pong lob kay Jax yan at mas maliit yung nasa ilalim. Pero mabuti at natagpuan niya tong cutting na si LeBron. Hindi kasi siya nakikita ni Gordon na nagka-cut dahil sa rotations din na ginagawa nila. Opensa pa lang to mga idol pero ganda nung pinakita ng Lakers this game si Luka. Kita natin na decisive nga rin maglaro. Ang ibig sabihin parang nababawasan yung mga galawan niya na sobrang magtatagal yung bola sa kanya. Sabay sa last second, pag hirap na siya makatira, biglang ipapasa. Dito,
Nakakapasok siya sa loob at nakakashoot consistently ng mga mahihirap na tira. Kaya problemado rin po ang depensa ng Denver sa kanya. From 16 points na deficit na ihabol po ng Lakers at nanalo pa sa dulo. Kaya ano po mga sabi niyo sa video natin ngayon, ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan niyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.